Thank you for being here. We also would like to thank our brothers and sisters who are with us, worshiping with us, even online. And before I will proceed, I would like to welcome back and congratulate our newlywed couple, Pastor JJ and Chai. And later on, after the message, maybe I'll call them both to come here and we will pray for them because sigurado man gyud ta ang kaning duha, silang duha gitawag sa Ginoo. Unya, although si Pastor JJ nag-express na sa team, I think I was here, no? Itong pag-express nyo. Pero wa na magpasabot nga dili na unsa na magbuwag na tas maing kabubuton kun dili magpartner gihapon ta sa pagpangalagad sa buhi nga Dios until He comes. So dili na sa kuana sa kanang unsa ni welcome nga kana bang kalambuan ba. Sige, if you have your Bibles with you, please open it with me to the book of Ezekiel chapter 33, verses 1 to 6. And we are going to look at this passage and try to get something gikan aning nga passage aron atong magamit sa atong panahon karon. I'm sure kanisa nga passage medyo murag taas-taas na gyud, dugay-dugay na. So daghan sad ang mga sitwasyon aning panahon na sa pagsuwat nga medyo lahi na gyud karon, but I still believe. And by the way, I would like to mention this one. I would like to emphasize that this one. If you are one of the persons or usa ka sa individual nga wala mo tuo og milagro, medyo basahag balik ang kanang Biblia. Basahag balik ang Biblia unya pangayo as Ginoo ba nga makakita ta. Kay sultian ta mo mga igsoon, ang imong presensya karon, your life right now is one of the greatest miracle that ever happened. And Jesus, when He died on the cross, that was the ultimate display of a miracle. And even until now, that specific miracle that happened at Calvary long time ago is still affecting our lives. Kaya ba mga kabab, bisag wa mo amen, pero sud sa inyong kasing-kasing kasyagito ng yugay mo, amen! Di ba? Kanang inyong kinabuhi karon o unsay inyong nakita karon sa inyong kinabuhi, milagro na! Milagro na siya nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero di pa na mo iwali. Ano yung magsugod ba ta? Sige, let's bow our heads as we commit this time to the Lord in prayer. Father, we thank you so much, oh God, for the gift of life. We thank you so much, Lord, for what you have done in our lives. Father, we remember to pray for those who are sick, oh God, physically. We know, Lord, and I personally is longing for that time, oh God, that this body of ours, Lord God, will be changed into an immortal one. And we will be with you, Lord, eternally, forever. We look forward to that event, oh God. Father, we remember to pray for them. We remember to pray for those people who are sick. Maybe some of them are in the house, in their respective homes, and some of them are in the hospital.
Lord, you are the owner of their bodies. You are the owner of their lives. It is my prayer, O God. It is my prayer, Lord. I'm humbly asking from you, O God. Before nimo sila kuhaon, Ginoo, kung naa may uban nila, Lord, nga wala pa makadungog ug wala pa maka-experience sa imong gugma, Lord, I pray that you will send your angel, O God, angels towards them, and once again speak to them about your love and your grace. And I pray, O God, I pray that your Holy Spirit will just prepare their hearts and their minds, that they will receive your gift, O God. In Jesus' name, we commit all these things to you, and we also would like to ask from you that as we are going to ponder upon your word, you are just going to open our hearts and our minds, that we will apply everything, O God, that we will be seeing and hearing from your word. In Jesus' name we pray. Amen. For the lack of better title to the message this morning, ako lang gitaytulan of understanding the role of the watchman. Honestly, wa sad gyud kay ko kasabot og unsa ning role sa watchman, kay wa man ko kaabot sa ilang panahon. Pero na ako'y nadunggan, na ako'y nasabtan. Bas kuan gani, murag adtong panahon, murag Second World War ba to? Oo. O first. Di na ko ka inumdum. Kaya wa masad ko adtong panahon na. Pero katong panahon, pag sulod diri sa mga katsila, kabantay mo na ay mga bantayan. Kanang tore ba? Oh, watchtower. Kana sang watchtower, sa una, gamit yun na. Gamit kay na kay kita, we are surrounded by waters man. So kung naay magdanga-danga nga gikan sa gawas, nga musud diri sa atoa, at that time, klaro gyud kaayo kung tuwa ka sa ibabaw. So manang gibutangan og watchtower. Unya ang mga tawo nga naa dinha, gitawag sila og watchman. Ingon-ingon sa dana sa panahon nila ni Ezekiel. Unya sa gibasa na ni Brad Greg kanina, naghisgot og kastigo. Aron mapasabot sa Ginoo pag-ayo kung unsa ka seryoso siya sa iyahang pagdeal sa iyang mga anak sa Israel, mao nang iyahang hatagan og examples nga makasabot sila ba earthly, like pareha ning watchman. So mao na ang gisulti or gisuwat ni Ezekiel. Atong tanawon karon unsay role ni sa watchman o ni Ezekiel. Palihog ko next slide. Ay, ako rin ani no? Asam to word. Oh na, I'm dead rin. Sorry. Okay, number 1, atong tan-awon kinsay nagtawag sa watchman. Verse 1, unsay gingon din na? Sige, tanawan niyo mga Bibles. And the word of the Lord came to me, saying, unsay mo kanang murag mo lutaw dinha, kana lang nga sentence. And the word of the Lord came to me, saying. This was Ezekiel writing this one. Unsay naa din ha. Pwede naman mutubag, pwede sa dili. Kung imong tandaan ba, kanang naa dia nga sentence, unsa may pinaka bugat yung gayo din ha. The word and the word of the Lord came to me, saying. The word of the Lord. Imagine na ako din
Nya nay mo abot na kog kalit, pero dili physical ha, murag mahagbong. Ning gi ingon ni Ezekiel, it was the word of the Lord came to him saying. So unsay pasabot ana? Ang tawag sa usa ka watchman sa panahon ni Ezekiel, it was unsa man? A divine call. It's not just karong panahon na kusog man kay nang unsa na kanang appoint ba? Labi na sa gobyerno, appoint ikaw nga ikaw may sekretary, ikaw appoint ikaw nga kuan. Pero kinsa may nagtawag anang mga sekretary diha? Ang ato rang presidente. Kinsa man ang presidente? Presidente sa Pilipinas. Powerful kayo no tungod sa iyang posisyon. Pero ini kahuman ni ikaduman ni pidot sa iyang termino, basta dili kaalyado niya ang magsunod niya, puwerteng daghan ang kaso ng atubangon. So manang magampo ta nga kaalyado niya mo daog. Uy, nangampan niya naman ko. Sorry kaya. Balik ta sa ang calling sa watchman is a divine call. When you say divine call, it's not the human perspective sa calling is not there. Zero. Unsa pay lain nga implication ana? Ingon din ha, the word of the Lord expressly came to Ezekiel sa chapter 1 verse 3. Mo na giingon ni Ezekiel, there the hand of the Lord came upon him. Hand of the Lord came upon him. Ganina, word of the Lord come to me. Mga igsoon, ang usa ka tawag sa watchman sa panahon ni Ezekiel, usa ka dili tiaw-tiaw. Nag-mention pa gyud na he was a priest. O niya, ako nang gikaingon kaganina, ang tawag sa watchman is extremely serious. Dili ka nang serious nga murag di makabuak og baso, wa gyud katawa-katawa, way joy kay serious kayo. That's not the kind of seriousness that we are talking about. The kind of seriousness that I'm talking about is the fact that when you are called by God, just like Ezekiel, the purpose of the calling is very serious, extremely serious. And the reason why you are here right now, it's because you are called by God. You are called by God more than a watchman. Dili wa mo gitawag sa Ginoo kana siyang pagka-watchman, mga igsoon, kuan lang na siya kanang appeal, pero dili gyud na siya diha moy kuan. So ato ning tanawon ha, unsa may masabta na to ani. Sige. Just as Ezekiel was handpicked by God, kamo, ikaw nga naglingkod diha karon nga nagtan-aw nako, o ang uban wa mo tan-aw nako, tuwa didto nagtan-aw, gitawag ka sa Ginoo. Tungod kay gitawag ka sa Ginoo, seryoso ang Ginoo sa pagtawag nimo. Ngano man, of all, pilay residents dinhi sa Cebu City? Pila ta ka buok? Pila ta ka million? We're talking about millions, no? 2 million. Of all the 2 million. Of course, naman sa daghan dito mga dagkong simbahan, apel sa to sila. Pero, ibutang lang na to. Sige, sa 500,000, gitawag ka sa Ginoo, mo nang naa ka dinhi karon. And do you think a sovereign, all-powerful, all-seeing God is just joking? No! Of course not. He is not joking, brothers and sisters. You are here because you are called by God, just like Ezekiel. Next, you are called by God to be a disciple of Jesus, and
make disciples. Before ning saka si Jesus Christ, seryoso kay si Jesus Christ pagsulti niya ng Matthew 28. Pero kay ba mo mga igsoon, ang pagkadisipulo ba? Kaning pagkadisipulo, sobra pa na sa watchman. Why? Ang watchman, ang iyahang specific role at that time is to look for danger sa surroundings niya, unya, report it to the people about the impending danger that is coming. But you, ikaw, nga naa karon dinhi, gitawag ka sa Ginoo aron mahimong disipulo ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ nagpakamatay dito sa cross aron kinsa tong mutuo niya, kinsa tong gitawag sa Ginoo, mahimo niyang disciple. Og dili lang diha kutubra sa pagka-disciple, kundi make pod og disciples. Disciple ni Kristo. O mo nay comparison na to karon, pero sa ako nang gikaingon kaganin, mas labaw ta nang watchman dinhi sa gisulti ni Ezekiel, but the role, the accountability is just more or less the same. Ato nang tanahon karon. So, mga igsoon, before mo masuko nako, ay kung tutukin ninyo ginama. Seryoso ang tawag sa Ginoo. Ato lang nang gisagulan karon og katawa kay murag sa atong kahimtang karon, subo kayong pamalandungon nga karon untang panahon na now is the time, the best time for us to tell others, to make disciples, to continue the task that God has entrusted to us. Pero because of our present condition, somehow murag nagkahinay. As an encouragement, again, I would like to remind each one of us who are here right now that God is still in the business of making miracles. Unsa man nga milagro? Bisan karon pandemic ba, daghang kayong mga tao ang nangausab ang kinabuhi tungod kay nakadungog sa maayong balita. Si Kristo, mga igsoon, bisag namatay to siya dito sa Kalbaryo, pila na katuig ang ninglabay, hangtod karong panahon na naghimo gihapon og milagro. Bahala nagdi mo moingog amen. Basta kumbinsido gyud ko ana gyud. Kani mga igsoon, importante kay ni. The task of becoming a disciple of Jesus Christ, or being a disciple of Jesus Christ and making disciples, must be embraced by the disciples. Kinsa man ni mga disciples? Murag nagduwa-duwa pa man mo. Kita bitaw ni. Kita ni mga disciples, mga igsoon. So ato nang hinumduman kani. We must embrace it wholeheartedly. Not just embraced, we must be grateful to the Lord for choosing us. Sige, mao to si Permiro. Kanang trabaho sa watchman atong panahon na. Unsay gingon da sa verses 2 to 5. Atong tanawon. Akong basahon sa NASB. Dali kay ha. Anaon ta nako kung mata masamot manunog. Masamot manunog di ko kita. Son of man, speak to the sons of your people and say to them, if I bring a sword upon a land and the people of the land take one man from among them and make him their watchman. Okay. And he sees the sword coming upon the land and blows on the trumpet and warns the people. Mao man ilang pamaagi sa una. Naagay moabot nga kalamidad, naay sulngon baron sila, or naabaroy baha nga moabot, or unsa ng mga kalamidad nga moabot. Ang role sa watchman is
Mukuha sa iyahang trumpet, organic tong trumpet o kanang original ba nga trumpet horn, unya iyahang ipatingugon ang mga tao. Makadungog gani sila ana, but pasabot na ay impending danger, so gawas din na sila mo adto sa safe nga lugar. Kay ba mo mga igsuon nga karon naagi hapon na sa Israel, pero mas modern na lang sila. Computerized na nga kuan kana bang unsa na pagpahibaw sa mga tao, murag siren na siya. Kay pawanan man gyapon sila karon, hangtod karon pawanan sila bomba, rocket sa ilang mga silingan. Kaya ambot nga ano sad na sila, suyaon man kay ilang silingan sad. Unya sige paluparan og rocket, so inigtingo ka ng siren adto din na sila gitawag nila og mga bomb shelters. So luoy kay na sila karon panahon na. Kita dre, yahay kita, aircon lang. Sila dito dagandagan. Mo na ilang kinabuhi. So ang trabaho sa watchman sa panahon ni Ezekiel is akong tiwaso ni verse 4, then he who hears the sound of the trumpet and does not take warning, and the sword comes and takes him away, his blood will be on his own head. He heard the sound of the trumpet but did not take warning. His blood will be on himself. But had he taken warning, he would have delivered his life. So mao nay trabaho sa watchman. Atong tanawon, unsay iyang trabaho? Number 1 is communicate to the people. Unsay iyang primary nga communication? Tingog sa trumpet pasabot nga naay kuan manggawas, manago, kay naay danger. Now, imagine na kani. I want you to close your eyes and imagine there's no heaven. Itawag man na ni, kanta man ng kon. Imagine ako no, mao na trabaho sa watchman. Imagine ako ang watchman, kita siya, unya, di siya mo buhat sa iyang trabaho. Unsa may mahitabo? Ha? Patay ang mga tao. Di makaikyas. So ang buhaton sa mga tao ngadto sa watchman, kunis-kunis ko na kung napay mabilin. Kunis-kunison yun ang watchman. Ingon ana ka importante ang role sa watchman at that time. Communicate with people, but pasabot kung naapay higayon, he is going to speak to them. He is going to persuade them about the coming danger. Kung, di ba, karong panahon na, kung ano mong gagayta, health conscious na kayta, moingon, nagsige, nagintag-ingon, ayaw lagi anang karne, ayaw lagi anang kuan, marag ingon-ingon na ba? Ayaw anang tamis. Sige lang, nabitaw maintenance. Ano na yun? Kagahapon din ko sa doktor, kaya naghatod ko sa akong resulta sa examination. Ano sa to? Laboratory tests. Ingon na yung doktor, sir, taas mo yung sugar. Ato ning umintuhan ang imong maintenance. Di man kakaikyas kay ang test is gitawag man og HbA1c. Lahi na siya sa fasting blood sugar ug sa kanang random testing. HbA1c, ingon pa sa doktor, insya nga, di ko katago ano sir kay, nga naman, for 3 months nga consumption nimo sa sugar, lifestyle nimo, mahibawan diha. Ingkuwa, patay, di ko kaikyasan ni. Nga nung naghisgot man ko ana, naghisgot man ko watchman, nya na impending danger. Ang role sa watchman is to communicate to others about the coming danger.
Maura gyud na usara ka bukang iyang trabaho. Usara ka bukang iyang trabaho. Warn them of the impending calamity. If they listen, well and good. Malibre sila, malibre sad ka. Pero kung dili sila maminaw, it's their loss. Alaot ang mga tao nga di maminaw. Pero ang watchman is wa siya tubagunon. Libre siya. Kay iya mang gibuhat ang iyang trabaho. Mga igsoon, unsa may atong paraan ni sa atoa? Kani ato ning timan-an. Kinahanglan atong trabahoon ang atong trabaho, ang atong pagkatinawag, pagkadisipulo ni Jesus, joyfully. Usahay kay mura man og kanang nagkuan lang ta kana bang coping with lang ba? Labi na sa atong kahimtang karon. Nga lisod kaayo. Nya usahay kung mangisog ta, ingnon pa rin nga asig di lang okay rag mangisog kay tungod man gud sa atong sitwasyon karon. Kung musulti tag dili maayo ngadto sa asang atong isig katawo, okay lang kay tungod man gud sa atong sitwasyon karon. Murag di man tingay inana mga igsoon, wa man tingay exemption. Regardless of your situation, regardless of our situation, you are expected to responsibly act according to God's intended purpose of your life. Ayaw gamitan ng mga sitwasyon karon kay ngano man di man ka taga dinhi. Di man ka taga kalibutan, taga langit ka. So ayaw himua nga ma-impluwensyahan ka sa kinaiyas kalibutan. Di ba? Kay bawag yung gugyapon. Bisag wa mo amin, agree gud mo ando. We must do our job. We must act according to the calling that God had for us joyfully. Sunod, we must tell people boldly about the message of the gospel and teach them to obey. Just like the watchman, matag usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo karong panahon na is expected to boldly share the message of love to others who need it. Mga igsoon karong panahon na daghan kay nagkinahanglan sa gugma ni Ginoong Hesukristo, sa gugma sa Dios nga rin nato. Pero subo kayong pamalandungon nga murag medyo minus or kuwang ang mga Kristohanon nga naghimo ana. Mao na si Ginoong Hesukristo nag-ingon gyud nga daghan ang anihon pero gamay ra ang mag-aani. So ato nang timan-an mga igsoon. Next, kinahanglan example ta towards nila. Si Ezekiel bitaw sa iyang panahon, paghingon niya nga na impending danger, grabe gyud kayo nga kuan gyud kung imong basahon ang iyang gisuwat. Grabe kaayo niya pag-persuade sa mga tao. And you and I, as disciples of Jesus, we are expected to do the things nga gi-expect sa Ginoo nga atong buhaton. Aron makita sa mga tao nga kita, number one, nagbuhat na. Sunod, let them see the joy that we have in our relationship with God. There is no other joy or there is no other feeling nga makasatisfy sa kinabuhi sa usa ka tawo gawas sa kalipay nga naa makuha kang Ginoong Hesukristo lang. Kay bawo mo mga igsoon kanang problema sa worry, problema sa kahadlok karong panahon na kung sigurado ka sa imong kahimtang diha sa Ginoo, dako kay na sa kahimuan. Ngano man,
Di mo ka mahadlok. Kay kahibaw magkakaasa ka padung. Dili ka makuyawan sa imong kahimtang karon, bisag wa na kay gikaon, kay kahibaw magka ang Ginoo mo supply. Dili ka kinahanglan mangawat, dili ka kinahanglan mangaway sa imong isig ka tawo labaw sa tanan, dili ka kinahanglan nga manika sa imong isig ka tawo aron lang makaangkon sa material nga mga butang or sa kwarta nga dinhi ra gyud kutob aning kalibutan ngadto sa langit wa na may kwartahay. Giuran-uran ra man na ditong gold. Lagi? Ingong pas mga dato kanang kwarta papel ra man na. Tinuod ba? Pero na mo yung kwarta daron ay lang sa gilabay. You keep it. Okay, you can use that one. Lastly, arita sa accountability sa watchman. Verse 6. Unsay gingon din na? Ang gingon din sa NASB is, but if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet. Remember ang trabaho sa watchman, maor gyud ni pag-blow sa trumpet, pag-communicate sa mga tao nga naay umaabot nga danger. Does not blow the trumpet and the people are not warned, and the sword comes and takes a person from them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require from the watchman's hand. Pwede mong basahon, Brad, sa Binisaya, Brad Greg? Kusga lang palihog, Brad. Sa verse 6 lang, verse 6. Kung lumating pa siya, makaikyas unta siya, apan ang magbalantay wala katingog sa iyang trumpita, aging pasidaan sa katawhan, bisag nakakita siya sa kaaway, na nagkaduol na o kunya makasulod sila, pamatyon ang mga makasala, ang paninglan kung sa ilang kamatayon, mao ang magbalantay. Ang paninglan sa kamatayon sa mga tao nga nangamatay sa ilang mga sala, kinsay paninglan? Ang magbalantay, ang watchman. Simple kay mga igsuo, no? Murag masabtan man to nato. Ganina ang giingon nato ang gipakita dinhi nga ang tawag, ang call sa watchman, ang pagtawag sa watchman, unsa diin gikan? Gikan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagtawag. So, seryoso siya nga, seryoso na nga, dili na siya agreement, no? Pero seryoso na nga responsibilidad. Karon kung dili buhaton sa watchman ang iyang trabaho, asa siya manubag? Siyempre, adto sa Ginoo. Adto sa Ginoo. Gingon din na, if the people perish because the watchman did not do his job, the blood of those people will be on his hands. Nga naman, tungod lang sa usa ka sipyat, nga wa patinguga ang trumpet. Kay basig tingali, nagtanaw-tanaw rag TV, nagtanaw-tanaw, so, wa pa may TV sa datong panahon na, basig ka ang kaon rag, kuhan ba, relax lang, ga-flex sa muscles. Oh, nya wa gyud nagtan-aw, ay tanaw-tanaw sa palibot, nya wa na ang kaaway day padung na. Inguna na ang picture mga igsuon sa lazy nga watchman. So kung watchman ka, kinahanglan man ka nga alert permi, kinahanglan nga magtan-aw sa imong palibot kay mao ra gud na imong trabaho. Kung mahitabo nga daghan ang mga tawo nga mga matay, kay wa ka nagbantay, panilngan jud tas Ginoo ana. Kanay mga igsoon, every single one of us being as called out once by God is accountable to God. Pwede atong basahon? Ready, go!
Timan nina mga igsoon. Dili na sa ako nang gikaingon kaganina, base pa sa giingon ni Ezekiel dinhi. Dili na tiyaw-tiyaw. Seryoso na siya nga pagtawag sa imuha sa Ginoo. Matag-usa nato kinahanglan mo atubang sa Ginoo, manubag sa Ginoo sa atong responsibilidad nga gisangon nga rin nato. Ikaduha, the blood of your relatives, kani, timan nini, ang dugo sa imong parente, kaliwat, sa imong mga amigo, sa imong kauban sa trabaho, sa imong associate sa imong negosyo, kung mga matay sila, kung ma-perish sila, because you failed to tell them about God's love, being a disciple of Jesus and being a recipient of God's love, it will be on your hands. Timan na mga igsoon. Wa ko kahibaw unsay buhaton sa Ginoo, kay wa man sad giingon dinhi, pero for sure di gyud ta malipay ana kung mahitabo na nga rin nato. So, agig pagdasig sa ako nang gikaingon kaganina sa mga previous nga mga applications kaganina, atong seryosohon ang atong pagkatinawag. Agig pagtapos, atong timan-an nga ang pagtawag sa Ginoo nato is extremely serious. He is so serious about it. Nga naman, the souls of the people around you are at stake. Secondly, wapadi ay, timanin ninyo mga igsoon sa, kaniba, sa Ephesians 1:4-5, siya mo'y nagpili nimo ug nako. Siya mo'y nagpili nato. Dili kita mo'y nagpili niya. Ato nang ibutang sa atong hunahuna. Siya mo'y nagpili nimo. So unsa may pasabot ana? Kung siya mo'y nagpili nimo, but pasabot nga ikaw igsuon, wala mo labay kana bang murag nilabay lang sa iyahan. Uy, nabantayan ako, kako ning pilion bi. No. Siya mismo mao'y nagtawag nimo. So seryoso gyud ang Ginoo ana. Sunod, kinahanglan because of that, we must respond according to the kindness. Actually mga igsoon, maglisod man ganita kanang according to the kindness that He has shown to us. That is a very difficult kanang murag connection ngadto sa Ginoo. Bisan pag kaning atong unsay atong buhaton, bisan pag tagud-taguro ng atong lawas, di man na makabayad, dili na siya makakumparar sa kaayo sa Ginoo nga gipakita niya nga rin nato. Pero mga igsoon, pag ingnom pa sa mga tiguang por Dios, por Santo, atong huna-hunaon, grabe ang gitaya sa Ginoo diha sa imuha personally. The life of Jesus on the cross, gabiha. Kuan kay na mga igsoon, kanang dako kay na nga partida ba? Adi kay na partida. Unsa na istorya na kanang grabe ang kaluoy sa Ginoo nga gipadayag nga rin nato. Dili kani siyang mga pung nga atong gisuway karon pag kuan ba, pag describe or pag picture ana. Kung ano gyud na, nara na siya sa ambot. O gani na kakumingking. So atong ato ng tanawon mga igsoon. Sunod, kani, we must do the task that is entrusted to us. Nowadays, many lives, I think kagabi man ito, nakadungog ko na nasa naghikog nga estudyante dito sa Tacloban. Kay wa ka siguro naka-adjust sa panahon karon ba. You know, people right now are suffering primarily because of their spiritual condition. That is the main culprit, that is the main source of why people right now are suffering. Kaya numdum ko samtang maghunahuna ako sa mga tao nga
giministeryuhan nato diha, mga men in uniform. Their marriages are crumbling. Their relationships are topsy-turvy. Why? Because of the absence of their relationship with God. Muna mga igsoon, atong seryosohon ang atong kanang privilege. Actually kani ba siya no? Pribilehiyo man na, dili man na siya trabaho. Pribilehiyo na nga gihatag sa Ginoo nato. Kanang maka-ministeryo ta ngadto sa atong isig ka tawo. Let's bow our heads. Father, we thank you so much, Lord, for your message this morning. Thank you so much, oh God. Thank you so much for what you have done to us. We even thank you for your word that reminded us of how serious you are, Lord, in choosing us and in calling us to be your servants, to be your disciples. And Father, it is my prayer that through the power of the Holy Spirit, oh God, if there's any one of us here this morning that needs encouragement, and even for those who are watching online, oh God, if any of them needs encouragement, I pray, Lord, that through your power, through the power of the Holy Spirit, that person, oh God, will be encouraged. Because we feel your presence in us. Thank you for the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. In Jesus' name we pray. Amen.